A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 93 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is March 3, 2026 and yung devotion natin nito ngayon ay mag-highlight doon sa breaking free from cycle of sin. Now, this devotion will proceed in the book of Judges, wherein the Bible character that we will be discussed now is Othniel, the first judge that God arise. Now, for the concept by Pastor Russell, who is Othniel? Othniel, the rise of the judge. Othniel was the first judge of Israel after Joshua died. His story is found in Judges 3 verse 7 to 11. During this time, the people of Israel forgot God and began to worship false god. Because they turned away, God allowed their enemy to rule over them. The people suffered and cried out for help. In His mercy, God raised up Othniel to rescue them. This story showed the beginning of sad pattern in the book of Judges. The people would sin, God would discipline them. They would cry for help, and God would send a deliverer. This happened again and again because Israel had no king and everyone did what was right in their own eyes. Othniel reminds us that even when people are unfaithful, God remains faithful. He rescues his people not because they deserve it, but because he is gracious and keep his covenant promises. Now, in this book of Judges, yung mga Israelita, meron silang cycle of sin. Ito nga yung paulit-ulit magre-rebellion sila sa Diyos, tatalikod sila sa Diyos, sasamba sa Diyos-Diyosan, and then ang gagawin ni Lord, retribution, ididisiplinahin niya to. God, let them be oppressed by their neighbors. And repentance, ito na yung hihingi sila ng tulong sa Diyos, iiyak sila, and God will rescue them. Ito nga yung mag-a-arise siya, magpapadala siya ng mga judges, and kapag naligtas sila nitong mga judges na to, ay magkakaroon ng kasaganahan. And kapag nagkaroon naman ng prosperity, doon na naman babalik yung mga Israelita sa kasalanan. They will back to sin again. At ayun nga, rebellion, retribution, repentance, rescue, and relapse. Dito umiikot yung book of Judge. And sabi nga sa Judge 2 verse 19, but when the judge died, the people returned to ways even more corrupt than those of their ancestors, following other gods and serving and worshiping them. They refused to give up their evil practices and stubborn ways. Now, para naman sa ating scripture reading, ito ay mababasa natin sa Judge 3 verse 1 to 12. Ito nga po yung time ni Othniel. The Israelites did evil in the eyes of the Lord. They forgot the Lord their God and served the Baals and the Asherahs. Ito yung Diyos-Diyosan dati, yung panahon nila. And anger of the Lord burned against Israel, so that he sold them into hand of Cushan, Rishataim, king of Aram Naharaim, to whom the Israelites were subject for 8 years. So, dinala sila ng Diyos dito sa King of Aram at sila nga po ay inoppress, pinahirapan for 8 years. But when they cried out to the Lord, He raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother who saved them. So, nagpadala ang Diyos ng judges, ito nga si Othniel, and the Spirit of the Lord came on him, so that he became Israel judge, and went to a war. The Lord gave Cushan Rishataim, king of Aram, into the hand of Othniel, who overpowered him. So the land had peace for 40 years until Othniel, son of Kenaz, died. So pagkatapos itong mamatay ni Othniel, again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. So for 40 years ng kasaganaan, ay nagbalik na naman sa pagiging makasalanan itong mga Israelita. And now, para naman sa ating katuruan natin, ano ba yung gustong ay parating itong scripture natin na to? Number 1, God is easily forgotten in times of prosperity. Sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kagaana, sa panahon ng kapayapaan, at sa panahon ng wala tayong problema. Tayong mga tao, mabilis nating makalimutan ang Diyos. Na para bang yung blessing pa yung sumpa para lumayo tayo lalo sa Diyos. And then, pag naubos na yung binigay sa'yo ng Diyos, tsaka ulit tayo nagkakaroon
ng Diyos sa buhay natin, tsaka ulit tayo nakakaalala sa ating Diyos. Sa Biblia, pag yung mga Israelita ay nakakalimot na naman, yung Diyos ay dadala ng affliction at ito nga yung dumidisiplina sa kanila. Ito yung problema, hinahayaan ng Diyos na i-oppress sila, apihin sila ng mga karatig bayan nila. And pangalawa, God uses affliction to produce repentance. Nagpapadala siya ng problema, yung paghihirap, para magsisi tayo sa mga kasalanan natin. Kaya nga ngayon, kung mayroon kang pinagdaraanan, marahil ay ginagamit yan ng Diyos para magrepent ka sa iyong mga kasalanan. Kaya everyday, God give you blessing, keep it as a blessing. At never forget the giver. Pag binigyan ka ng Diyos, alalahanin mo ang Diyos. Magpasalamat ka doon sa nagbigay. Lagi tayo magpasalamat sa ating Diyos. Kasi kung focus lang tayo doon sa biyaya, malamang yung mga blessing na binibigay sa'yo at yung nag-bless sa'yo ay mawawala. At yung blessing maaari pang maging sumpa kaysa yung blessing na for good ay magiging for bad ang mangyayari. Or otherwise, mas matimbang pa rin dapat sa ating puso yung nagbibigay sa atin, yung nag-bless. And so, the blessing ay lalaki pa at yung blessing ay totoong kasaganahan ang mangyayari. Always remember the giver and so you could handle or manage his more blessing. And pangatlo, God rescue His people through a deliverer. Ito yung dahilan bakit mapalad tayo sa Diyos. Bakit napakaswerte natin na ang Diyos natin ay yung nasa langit. Dahil ang Diyos never tayo inaabandona. Lalo na pag tayo yung nagsisisi na sa ating mga kasalanan, whether we seek Him for help, He doesn't ignore us. Hindi niya tayo pinapabayaan. Hindi niya inaalala yung mga pagkakamali natin, yung mga pagkakasala natin. Palaging may sinusugo ang Diyos. He will always provide. Si Othniel, si Ehud, si Gideon, si Samson, they are all the judge o yung mga deliverer na pinadala ng Diyos nung mga time ng mga Israelita na sila'y paulit-ulit na bumabalik sa pagkakasala. Kaya tayo, kahit na gaano pa yan kalaking pagkakasala natin, if we choose to repent, God will always hear us. God will always help us in our days of oppression. And application. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number 1, break free from the enslaving cycle of sin. Kung mawala na tayo doon sa pagiging alipin ng kasalanan. In this time, sa Book of Judge, yung tao, yung cycle ng kasalanan, ginagawa nila pagsasama-sama, mas hinihigitan pa, yung pagiging masama, mas hinihigitan pa nila doon sa mga nauna sa kanila, kumbaga yung ancestor nila, yung mga sumunod na generation, mas masama pa yung ginagawa nila. But we're so glad to know this. Kung tayo man ngayon ay nasa cycle ng kasalanan, na nakakadena sa kasalanan, then break free. Alam mo, hindi naman natin kailangan magpakahirap, i-enslave yung sarili natin kung may kakayahan naman tayo, kung binigyan na tayo ng Panginoon ng kakayahang makalaya. Break free. Mag-umpisa na sana sa atin yung pagtigil ng paggawa ng kasalanan. Yes, mahirap na umiwas sa kasalanan. Mahirap na hindi tayo makagawa ng kasalanan because we are born sinful. Kaya nga yung goal natin maging sinless. Kumbaga, mabawasan yung pagkakasala. This is the goal. Hindi yung maging sinless person, yung hindi nagkakasalang tao. Kasi wala namang ganun. Again, we are born sinful. At yung goal natin maging sinless, magbawas ng kasalanan. Kasi malakas mag-alipin ng kasalanan. And so you cannot avoid it instantly. Kung iisipin mo lang, ay ayoko ng kasalanan ngayon, di mo naman agad maiiwasan yun. Pero kung meron kang disiplina, meron kang pananampalataya, ayun talaga yung greatest weapon na meron tayo. Ito yung first step para makalaya tayo doon, para maka-break free from the enslaving cycle of sin. And pangalawa, submit to the freeing power of the Holy Spirit. If the sin has the enslaving power, and so yung Holy Spirit na nananahan sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, meron din siyang power. Ito nga yung freeing power. Sabi nga sa 2 Corinthians 3 verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom.
So, nasa atin ang Spirit ng Lord. Binigay niya na ito sa atin. Kaya tayo ay may kakayahang mapalaya yung sarili natin mula doon sa mga kasalanan. Dahil ito yung Holy Spirit lagi itong nakikipag wage war dito nga sa ating mga laman. Ito nga, as long that we are in the flesh, yung Holy Spirit is waging war to it sa ating mga laman. Lagi nitong gagapiin yung mga desire sa ating mga puso, yung gustong-gusto ng katawan natin na against sa Lord. Lagi nitong gigipiin ang ating Holy Spirit. And kaya it is very important na nagsasabit tayo sa Holy Spirit. Ibinauubayan natin sa Holy Spirit yung ating mga desire sa ating mga katawan, sa ating mga pansariling kagustuhan. The Holy Spirit, this become our new lifestyle. Yung pagsasubmit sa ng ating buhay sa Holy Spirit. Tinatapos natin yung cycle of sinning through Holy Spirit, at yung Holy Spirit, finifeed natin dapat ito sa mga salita ng Diyos, the truth from God. And pangatlo, embrace the bittersweet discipline of God. Bitter kasi masakit talaga magdisiplin ang Diyos. May kirot at sweet naman dahil alam mo na inaalala ka ng Diyos. May care sa iyo ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. He is our Father in heaven who love us unconditionally. And kung ano man yung disiplinang kinakaharap natin ngayon, embrace it. Tanggapin natin, maging mapagpasalamat tayo dahil dinidisiplina tayo ng Panginoon. Pero mas mabuti pa din na hindi na natin antayin na ang Diyos yung magdisiplina sa atin. Napakaganda na tayo na mismo ang magsisi sa ating mga kasalanan at hindi na natin naantayin na yung Diyos pa ang gumawa nito para sa atin. Dahil nga, again, it's bitter, but still sweet. And now, para naman sa ating reflection, ano ba yung reflection pag ninilay-nilayan natin ngayong araw? Number 1, reflection, share an instances when God disciplined you. Kailan ka huli or kailan ka dinisiplina ng Diyos? At bago tayo magtapos, let's have a short prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, na muli ay pinaalalahanan mo kami sa inyong mga salita. Panginoon, inaamin namin na kami ay makasalanan, Panginoon, na madali kami makalimot, Panginoon. Pero Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong napakabuting puso, Panginoon, na tinutulungan niyo kami, Panginoon, na gipiin itong mga pagkakasala namin, Panginoon, at di mo kami inaabandon na, Panginoon, hinahayaan, Panginoon. Thank you for your grace and mercy, Lord God, na siyang nag-lift up sa amin, Panginoon. Thank you sa buhay ni Jesus Christ na siyang aming deliverer from our sin, Lord God. Lord, please soften our heart, Lord God, na makinig kami sa iyong mga salita, Panginoon, at makilala ka more deeply each day, Lord God. And Lord God, please continue na turuan ang aming puso, Panginoon, na sumunod sa inyo, Lord God, na gawin kung ano ang inyong kagustuhan, Panginoon, at hindi palagi makalimot, Panginoon. Thank you, Lord God, for continuous enabling us, Lord God, na makalaya mula doon sa pagiging alipin ng kasalanan, Panginoon. Ayun naman po, Panginoon, manguna ka palagi sa aming mga daraanan, magliwanag ka at dakilain ng bawat tao sa aming buhay, Panginoon. Ayun lamang po, in Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. And ayun po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow for our devotion. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. Have a nice day ahead and God bless.